Arin na nga, para makita nyo na mas maganda agad. Arin ang kanyang kapirasong montage. They know that I'll be there for the highs and lows. Keeping in mind if the heart gets broke by your side when you're all alone. I will be there when you're down and you look. Bam 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 bam. Magandang araw sa inyo mga kainaman. Gusto ko lang ipaalam sa mga nakakakilala at nakakatanda pa kay Luma na si Luma ay nagbabalik na. Ayan na nga mga kainaman. Ayan hong napanood nyo. Naalaga natin na si Luma Boy. Ariho, ay dati pa ho nating alaga. Para ho sa mga bago ay yan. Gusto ko ho ipakilala sa inyo ang alaga ho natin na 2-stroke RXT 135 Yamaha po. Yan, ngayon naman mga kainaman, kaya ang alaga nating si Luma Boy ay inilabas na ulit natin. Dahil sa mga susunod na araw mga kainaman, babalitaan ko kayo at aring si Luma ay ipaproject na uli natin. Dahil nga nang masyado tayong dinadali niyang si Kapuge, yan, si Kuya Pats, masyado tayong tinitira na at ang kanyang si Uki na dapat ay kasabayin nitong si Luma na lalabas ay natapos ng i-build. Ay kaya ngayon, nagising na. May ginising na namang isang bulate sa atin si Kuya Pats. Yan, are, nagising nga. Ang alaga nating si Luma ay ayaw, wala tayong magagawa. Talagang kailangan nating sumabay at mapapag-iwanan tayo sa ating yabangan na iyan. Ay ayaw mga naman, sa mga susunod na araw babalitaan ko kayo. At yan, mag-comment din kayo kung may mga RX rin ba kayo dyan at tingnan natin. At baka may makukuhanan tayo ng inspirasyon. Basta ang bala ko din i-restore din siya ng lahat ba ay nagana. Kumbaga ba sa mga madaling salita ay all working, functional. Yan na. Ayun ang mga balak natin diyan sa ating alaga na yan. Aray, hindi pa ka montage ngayon, pero aray, gusto ko lang ipakita sa inyo ang kalagayan ng alaga nating si Luma. Nag-uulan na naman pero samahan nyo pa rin ako dahil may lakad tayo ngayong araw mga kainaman. Syempre kasama rin natin ngayong araw si manager at ang tao ngayon ay ayaw na rin magpaiwan. Lagi na rin gusto ikabiyabi-yabik. At ayun na nga, dito nga tayo nagpunta sa mekaniko natin na si Boss Kenneth. Dahil ngayong araw nga mga kainaman ay sisimulan na natin ang pagbabalik alindog sa alaga natin na si Luma. Ayan, nagkamustahan lang kami dyan ni Boss Kenneth kung kamusta naman ang lagay nila nung bagyuhan. Okay naman daw, hindi naman daw sila binaha dito. Nadala lang yung konting yero dun sa kusina at may nag-landslide lang na konting parte dun sa may likuran nila banda. At ayun, mabalik tayo sa totoong ipinunta natin dito. Yan, ipinwesto ko na nga pala si Luma dahil ngayong araw uumpisahan na natin ang pagbabaklas dito. Tinulungan na rin ako ni Boss Kenneth kasi baka mahagip pa natin yung ibang motor na nakaparada. Mahirap na. Baka magbayad pa tayo nang wala sa oras kay Kuya Pats. Ayun, at nung naipwesto na yung motor, tinignan ko na lang muna kung ano bang una kong babaklasin kasi first time ko lang din magbabaklas ng ganito. Tinanong ko na rin kay Boss Kenneth kung ano bang magandang unahin ko. At ayun, nagubad muna ako dito. Pasintabi muna sa inyo mga kainaman kasi baka magkaroon pa ng kalawang yung damit natin. Lago tayo sa nanay natin. Ayan, sinimulan ko na nga rin pala magbaklas dito. Inuna ko muna dito sa mga clutch lever natin tsaka sa mga switch. Basta lahat na nandito sa manibela. Kinalas ko na nga rin pala ang brake master natin. Tapos sinunod ko na nga yung manibela natin mismo. Papalitan na rin nga pala natin to ng bago dahil kinain na to ng kalawang. Pagkatapos naman natin sa bandang unahan, ito naman sinunod ko ng tanggalin ng tangke. Dito nga sa tangke baka hindi na muna natin ipa-repaint to kasi bagong repaint naman na to, makinis pa naman, masyadong madumi nga lang pero pag nalinis okay pa yan. Sunod naman natin sa tangke itong shifter, babaklasin na rin natin. Gagawin na nga pala natin ng mas malinis tong mga bracket itong shifter kasi yung dati medyo hindi maganda yung pagkaka-bracket pero napag-ari naman. Tsaka nga pala magpapalit na rin tayo ng bagong shifter, yung mas malinis ang design. At yan, natanggal na rin nga pala natin pati yung shifter dito sa kabila. Sunod ko naman na kinalas, ito naman tambucho. Pinag-iisipan ko pa kung papalitan ko to kasi bago naman to kaso kinalawang na nga din. Ang kaso lang kapag pinalitan ko na ng ganito pa ulit baka kalawangan lang din. Kaya ayun, baka may maisasuggest kayong mga kainaman, comment nyo na lang dyan. Ayun, at pagkatapos ko nga sa tambucho, inumpisahan ko na rin tanggalin tong natitirang shock dito sa alaga natin. Iisa na nga pala to, hindi ko na alam kung saan napapunta yung kabiyak niya. Tapos kinalas ko na nga rin pala tong gulong natin kasi pag-iisipan ko pa kung gagamitin ko ba ulit tong rim na to. Ayun mga kainaman, ano bang masasuggest nyo? Gamitan natin to ng kulay pula na rim o ito na lang silver naman nababaklasin natin itong swing arm. Pinagpapalo ko lang ng rubber mallet tong dito sa swing arm kasi medyo na-stuck na dahil kinalawang. At syempre nung natanggal na natin, ayun, basic na lang, kalug-kalug lang, tanggal na yung swing arm. Sunod naman natin natatanggalin itong mga wiring naman. Sabi nga ni Boss Kenneth, pagpuputulin ko na lang daw kasi wawiringan niya na lang to ng bago. Kasi dumating na rin yung in-order namin na bagong harness para isang buo na ulit yung mapapalitan. Kasi nga gagawin din natin functional lahat ng mga bagay na dapat pagganahin natin dito sa alaga natin. At ayun, pagkatapos ko naman tanggalin yung mga harness,
tanggalin naman natin itong tipos at itong mga baketa natin. Inuna ko lang tanggalin dito itong pinaka butterfly. Pinukpok nga lang natin to ng pabahagya kasi na-stock up baka dahil dun sa pagkaka-repaint sa kanya. Pero hindi naman masyado nagpahirap to kasi natanggal din agad. At nung natanggal na nga natin yung butterfly, mas madali na rin para tanggalin tong headlight. Tapos sunod na nga natin ang tinanggal itong makina. Si Boss Kenneth na nga pinagtanggal ko dito kasi hindi naman ako pamilyar. Baka kung ano pa matanggal ko dyan. Kung mapapansin nyo nga, ibang iba rin gumawa pagka yung totoong mekaniko. Pagka yung atin, dun pa lang sa paghawak natin sa mga tools at tornilyo, halataan mo nang hindi marunong. Tapos ayun na, natanggal na namin yung makina. Pinagtulungan na lang nga din namin to kasi baka mabagsakan pa kami sa paa. Patay din diyan ng kuko. Tapos ari nga palang inner tube, baka makalimutan pa. Yan, hinugot na rin ni Boss Kenneth. Kaya makina naman, aring chassis naman natin ni Luma ay kaunti lang ang mga may tama at aray bagong repaint din. Di aring mga part na aray, retouch na lang boss, no? Makinis pa naman kasi ang pagka-repaint sa kanya. May ilan lang part na wineldingan, kinalawang na. Retouch na lang ni Boss Kenneth yan. And boss, kompleto na ba palang piyes natin? Boss. Yung pala, di ari pala dire-diretso na lang. Yo, mga naman, di babalitaan ko na lang kayo sa mga susunod na araw kung ano ba ang mga unang gagawin natin din dahil ang mga balak muna. Samahin na boss, lilinisin, tsaka ilalighten ang head. Aray, gawa lang kayo naman laki. Yan yun naman head, kayo naman laki. Kaya di papaliitin para malinis. Ayun, sa mga susunod na lang ulit. At yun, pagkatapos nga magbaklasa, naghinaw na agad tayo at meron naman tayong lakad. Gawa ng biglaan din kami nagkaya agad ni manager tumambay din sa tabing daan. At ayun nga pala, shoutout din ni kalabas na nadaanan tayo at nagpa-picture muna. Ay, ari si manager tamang tambay din hindi niya alam meron tayong surprise para sa kanya. Meron akong ano sa'yo. Ano? May surprise. Surprise. Saan ka na naman sa surprise mo? Baka mo na. Kukunin ko lang. Ano yan? Flowers for you. Bakit kay Ant? Magbibigay ka na nga lang ng bulaklak kay ang pampatay. Ano yan? Tatlo yan na. Bakit tatlo? Para ano? Patay na patay ako sa'yo. Ayoko nang gayaan! Bakit? Mabango yan. Akin at pagtitiisan ko na yan. Amoy mo muna, mabango rin to. Mabango rin yan, amoy mo. Mabango rin yan. At ayun na, mukha namang masaya si manager sa binigay natin sa kanya. Kasi first time din natin binigyan ng bulaklak yan. Halata naman sa mukha niya na masaya siya. Pareho, nakatindig na ang ating alaga na si Luma. Ay, kung mapapansin nyo, ay talaga naman nakasalpak na rin agad ang ating aring rimset natin na pinabuo. Aring nga pala ay Acron, tapos kinabitan natin 4590 na It My Das. Are, inorderan na rin natin siya ng bagong pang-RX mismo, boss. Pang-RX mismo na headlight. Ay, are yung mga universal na lang. Ito, kinabitan na rin nga pala ng Mufak. Diba ang style niya dati yung kalamoy kay export na pataas na gayon. Yan, pinababa na natin. Tapos nagsalpak na rin tayo ng bagong taillight. Are, boss, pang-RX mismo. Yan, si Boss Kenneth na ho ang pinag-order ko din yung mga kainaman. Gawa ng baka magdoble-doble pa. Pag ako umorder, baka magkamali-mali pa. E, yan. Pang-RX na rin. Tapos gayon din, pang-universal na lang na signal light. Tapos, are, umorder na rin tayo. Gas eye na. Wala, ganda rin. Ang linis din na rin, boss. Ng garning style ng ano. Yan, kasi puro Shopee build lang naman ito mga kinaman. Binilhan na rin natin na rin ng Light and Hub na Ariete. Ang brand yata niya kung hindi kami nagkakamali. Tapos are, palit na rin ang ating sprocket. CNC na rin yan. Palit na rin nga pala tayo ng shifter. As malinis, oh, wala nang mga kung ano-ano pa. Sa likod, ginamitan din natin syempre Acron din na rim. B-rubber na Dracula. Yan, B-rubber. Yan, ang sukat natin sa panlikod ay 60-80. Yan, okay, kita nyo naman, bagong-bago pa yan. Talaga namang. Iba na agad ang mga tindigan mo, Luma. Oh. Pogi. Yun nga pala, kinabitan din na rin mga kainaman na rin ano, fender sa likod. Bago na rin to, boss, no? At itong inner fender, bago na rin yan. Eh tara, salpakan pa natin ang mga pwede pang ipagsasalpak din eh. Ari nga pala, patong muna natin bagong speedometer din natin. Yun, kabit ng tangke. Yun, flat seat. Yun, mga kailangan, meron din niya pala tayong mga garning siding. Pero aray, papahabol pa natin ng mga kulay. Garning kakalabasin niya. Pero aray, mga kailangan, iba pang kulay niya. Hindi pa to repainted. Ipapahabol pa rin natin ng kulay sa tangke. Pati rin natin ay fender natin na aray. Pangsamantalang salpakan lang muna. Para makita lang natin. Ang tindigan na rin si Luma. Dahil napakaganda, para sa akin ha. Mga kailangan, napakaganda ng kinalabasan. Gawa ng nagtugma-tugma yung colorway niya. Yan, mapapasin nyo. Pulang rim, pulang upuan, pulang shock, tas aso lang tangke, aso lang mga gilid, aso lang mga fender. Ay,
Talaga namang tutong, kumbaga. Yan mga kainaman, oh. Yan na. Nakatindig na agad ngayon si Luma. Magic lowered ang gagawin natin ngayong araw. Mapapansin nyo, napakahaba na nakalitaw na inner tube dito sa part na to. At ganito naman ang kakalabasan niya pagkatapos ng video na to. Ngayong araw nga, ikakabit na rin natin ang makina nitong ating alaga na si Luma. Pero syempre, bago natin ito ikabit, ay nilinis muna to ng pabahagya. Ayan, mapapansin nyo nga pala, nawala na uli mga kainaman ang ating mga tangke, ating mga cover, yung ating mga fender. Gawa na, dinala ko kay Boss Nobo kahapon. At ipaparipid niya natin para mahabol yung kulay mismo ng tangke dahil yun yung original na kulay ni Luma. So ngayon naman mga kainaman, are ang ating makina, i-mount na muna dito, pansamantala, yan, sa ating kalansay na si Luma. At ayun na nga, pagkasalpak ng makina, proceed na tayo sa mismong ganap natin ngayong araw. Marami sa inyo nakapansin dito sa ating ito na mahaba kahapon. Pero ayan ho, hindi makakaligtas mga kainaman. Dahil ngayong araw mga kainaman, ang gagawin din ho natin ay ima-magic lowered natin. Ay ito! Sa mga hindi ho nakakaalam ng magic lowered, makikita nyo ho, sa haba ng naka-usling ayan ho ay isasakto. Boss, kaya yan ho, yung sakto mismo no? Talagang nakashoot lang to. Oo, ang gagawin dito mga kainaman sa pagma-magic lowered natin, may play pa rin to dito, pero puputulan ang ating inner tube. Ay basta rin, tingnan nyo kung paano proseso. Ayun na nga, inumpisahan na ni Boss Kenneth na baklasin itong ating inner at outer tube. Siyempre, tinanggal muna mga butterfly, itong mga bracket, itong mga ilaw natin, at siyempre, pati na rin ang ating gulong. At nung mahugot na itong ating mga shock, ay pinagbabaklas na rin agad to ni Boss Kenneth, at tinanggal ang mga laman loob nito na mga spring, mga bakal at mga langis. Para sa ganon ay masukatan na to ng maayos at matansya yung saktong haba na wala nang lalabi sa ating butterfly. At nung masukatan na nga itong laman loob ay inumpisahan na ni Boss Kenneth na putulin ito. At pagkatapos nga sa laman loob, dito naman sa mismong inner tube, ito naman ang sunod na sinukatan ng ating mekaniko dahil puputulan din ito. Kaya naman nung natapos na tong sukatan, isinalang na rin agad to para maputulan na. Ay ang may markang pula nga ang babawasin dito. Pero kung nagbabalak nga kayong gayahin ito, ipapaalala ko lang ho na doon ho kayo magbabawa sa ilalim na banda ng tubo. Yun na nga, at pagkatapos naman putulin at mabawasan itong ating inner tube. At pagkatapos naman ng mga putuling grindy rin mga kainaman, aray papunta naman kami sa weldingan at papaweldingan naman aray. Tara, sabahan nyo kami. Pero bago kami dumiretso sa welding shop, dumaan muna kami dito sa auto supply dahil may kakailanganin daw tayo na washer. At ito nga yung washer na tinutukoy ko. Kung nagbabalak nga rin kayong gayanin to, ayan, dyan yung susukatin yung washer. Pagkabili nga namin, bumiyahin na ulit kami papunta sa welding shop. At pagkarating naman namin dito, agad nang sinimula ng pagwe-welding dito sa washer na binili namin at dito sa ating inner tube. Meron pa nga palang ibang technique ng pagmamagic lowered mga kainaman. Yung iba ay hindi ganito ang ginagawa na tatawagin nating washer method. Dahil yung iba ay pinapaturno na lang sa machine shop. Ang kaso nga lang medyo mas may presyo yung ganon. Kaya may isasuggest ko sa inyo mga kainaman, kung kaya nyong gawin to, ganito na lang din ang gawin nyo. At ayun na nga, pagkatapos namin magpa-welding, bumalik na rin kami dito sa shop ni Boss Kenneth at nilinis lang ni Boss Kenneth at pinulido itong winelding. Pagkatapos ng lahat, isinalpak na ni Boss Kenneth at ito na ang kinalabasan. Ayan, kung mapapansin nyo mga kainaman, wala na yung mahabang nakalitaw na para makakasundot ng mata. Hindi, biro lang. Ito nga ang itsura niya kanina. At ito naman ang itsura niya na ngayon. Mapapansin nyo na mas luminis na. At kung tinatanong nyo naman kung may play pa rin ba ito? At kung play naman may tatanong nyo mga kainaman, meron din ho yan. Ay! Ayos eh oh. Masarap pa rin ang gawin na boss no? Kung bagay kahit gawin na, hindi masyado matigtig pa rin oh. Pero yan, mga na, wala na yung nakaslidin kaninang gaisandang gajentits ni Boss Kenneth eh. Yung nakaslidin kanina boss. Kaya ngayon niya, ayos na. Yo mga kainaman, nandito kami yung kala Boss Nobo at isama natin si Boss Kenneth. Dahil kukuhanin na natin ang mga pinarepaint natin na piyesa ni Luma. At tara na natin mga inuha. Ayos na boss no, candy blue na nga ito no. Ayan, kapagmana ng tangke. Tara, go. Karga. Yun. Nice. Ano boss, tara na kay Luma? Tara. So, nandito na kami mga kainaman, ala Boss Kenneth. At ari na si Luma. Ay, hindi pala yung si Luma. Masyado pala yung pogi. Ari na mga kainaman si Luma boy, yan. Tapos sinapalabas nga pala ang drag bike na Export na boss no? Export. Drag bike na export ni Boss Kenneth. Ay, talaga naman. Sa New Year. Sa New Year, pa New Year, papaanda rin na rin boss. Yan na, tingnan nyo naman no? Kala mo, hinete na lang ang kulang. Ayun, tapos mga kainaman, ari naman ho ang update na kay Luma. Ayan, naikabit na ho ang head. Tingnan nyo naman ang pagkakatabas. Oh, may pangalan pa, Luma. Tingnan nyo, napala niyan dati. Ngayon, oh, ayos, pogi. Tapos, ari naman yan tinatrabaho ni Boss Kenneth.
Aring paglalagay ng ating sensor para sa ating stoplight. Kaya makita nyo, may battery dyan. Are pa, ilaw rin boss no? Para makita kung nagano na. Ano ba rin boss? Makikita na, matetesting na. Oo, ipasok. Pakita nga natin. Bracket. Boss, pakita nga natin yung kung nailaw na. Okay. Tapos dito. Yan dapat, umilaw yan kung nagana siya boss. Oo. Testing. Yun oh. Yun oh. Yan, ganyan mangyayari mga naman. Pag pumreno tayo, iilaw dapat yung stoplight. Ngayon, ito, dito muna natin makikita. Ay, paano yung boss? Paano siya? Ito. Pag ito, umangat, iilaw. Ayos. Yan na, sa mga ibang gusto maglagay ng stoplight na medyo minimalist lang, ito, ganito lang oh. Online lang mga kainaman. Yan, tapos rin naman mga kainaman, yan yung ating Raider FI. Nakakabitan natin ng makina ng 2-stroke, yan pang export. Sunod na natin yung project pagtapos nitong si Luma dahil sa susunod, mga kainaman, sunod na balik natin din ng kala Boss Kenneth, baka aring si Luma ay finished product na makita nyo, naandar natin sa susunod boss. So, dahil na kompleto ng mga pyesa, ipagsasalpak na lang, lalatagin lang ni Boss Kenneth yung mga malilit na detalye. At ayun na, good to go na si Luma. Proceed naman tayo sa next project natin na Raider FI na street bike. Yan, kung meron kayo may isasuggest na pangalan, mag-comment na rin kayo agad dyan. Para sa susunod, may maitawag na agad tayo dito sa ating next project. Tapos i-testingin din natin mga kainaman yung mga pinagkukuha kay Boss Nobo. Yan, testingin natin. I-test fit para makita rin natin ang tindig ngayon ni Luma. Yun no. Pantra na siya oh. Pantra na talaga mga datingan. Pantra mga galawan mo Luma. Oh, fender. Yun, fender. Oh, side cover. Yun. Yan mga kainaman, no? Tingnan nyo magiging tindigan ni Luma Boy pagka lumabas na siya. Aray mga pasilip lang at mga nakapatong-patong pa lang yan, pero wala pang bracket. Ganda talaga ng ano, lumiit, luminis ang head. Yeah mga kainaman, Happy New Year na agad sa inyo. At yun lang, gusto kong ibalita sa inyo na ang ating alaga nga pala na si Luma Boy, ayan, pinuntahan natin ngayon dahil ari daw ay 100% nang natatapos. Boss, okay na, 100% na. Kumbaga, pwede nang isabak yan. Isabak na sa New Year. Sa motor show bukas, motor show na pagbuong Pilipinas. Ayan mga kainaman, si Luma nga ho ay naayos na at ayan ho, makikita nyo. Sa mga tatanong bakit may gayaan, ayan ho ay ang ating starter. Sa mga hindi ho nakakaalam, ari ho ang ating RXT ay di push button ho ang starter. Naayos na raw, di ngayon di matetesting na natin. Ari na mga naman, inilalabas na ni Boss Kenneth at ari daw ay pwede na nating i-rolling ngayon. At tara, painggan na rin natin kung paano siya mag-start. Ay naman naman pogi ng mga tindigan na yan. Grabe ka naman Luma. Boss ang pogi. Thailand ka dyan boss. Thailand. Boss Kenneth ubasan. Yan na mga kainaman, nilalabas na si Luma Boy. Ang pogi. Yan mga kainaman, naalapawan na agad natin na rin. I-testingin natin agad. Boss, arin na, gano'n na mga starter. Mga push button. Yan, testing. Okay. Arin yung starter na rin mga kainaman. Kailangan mo lang pisilin ang clutch. Tapos ayos! Mga kainaman, na-under na nga, ay sarap gamitin. Sige nga, susulitin ko muna. One click! Mahirap ibang pabit kay namang ganay. Susulitin ko muna. Sulitin muna natin. Ang sarap gamitin.
Sabi ba niya? Yan mga naman, ready na para sa New Year. Ang ating alaga na si Luma. Ay, ready na muna. Ito na muna kaya. Eh, arin na nga mga kainaman, natapos na hong itindig at buuin aring ating alaga na si Luma. Ay, tingnan nyo naman ang kinalabasan. O teka, arin na nga para makita nyo na mas maganda agad. Arang kanyang kapirasong montage. Say you know that I'll be there for the highs and lows. Keeping in mind if the heart gets broke by your side when you're all alone. I will be there when you're down on your luck. Things get tough, you've had enough. You fall down, I'll pick you up. Ha, di ba? Sabi ko sa inyo mga kainaman, talagang naayos na rin agad, naitindig agad ang mekaniko natin. Boss, solid din, lupit mo talaga. Mga kainaman, ari kala nyo napakasimple lang, pero ari ho ay fully functional. Sa mga hindi ho nakakalam, aring ating RX-10 na aring si Luma, ari pala may pangalan, si Luma, ari ho ay may push button na starter. Kaya ho ari hindi, tinan nyo, makikita nyo, wala nang sipaan, yun, makikita nyo yung sipaan niya, wala nang laman. Gawa nga ng hindi na ridisipa, areho ay di-starter na at sabi ko nga para mas malinis siya tingnan. Basta rin naman ni battery operated. Baga pwede namang makita natin yung naganang functional ang mga niya, mga ilaw-ilaw, ano? Are, mga kailangan, are nga pala battery operated. Kaya tingnan nyo, gana lahat ho yan. Yan pag binuhay nyo, umilaw ganyan yung neutral. Ito pag buhay, gana yung ilaw. Tapos, are sa kanyang headlight, tsaka tail light. Tingnan nyo ha. I-on natin, on. Yun Tapos, testing natin high and low niya. High and low. Medyo maliwanag lang pero nag-high and low siya High, low, high, low, high. Tapos ang likod, Ayan, buhay din ang ating stoplight. Boss, makikipisil nga ng na. Yan. Kita nyo, nabubuhay. Boss, makikipisil nga ng preno natin. Whoop. Oy. Sa likod, boss. Sa likod. Whoop. Oy! Ay! Fully functional mga kainaman. Tapos syempre meron tayong turn lights. Yan, mga signal light natin. Yan Whoop. Sa kabila naman. Whoop. Tapos meron pa ring hazard mga kainaman. Are may hazard din Ayan may hazard. Pindutin natin. Tadaan! Uy! Fully functional! Uy! Lahat ho yan ninagana. Siyempre, hindi mawawala ang ating busina.